Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit-init na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang interview ng Indian news outlet na First Post. Sinabi ng Pangulo na nakausap niya ang mga operators ng Philippine Marine Corps BrahMos shore-based anti-ship missile battery at ayon sa kanila, masaya sila sa performance ng sistema. At dahil dito, gusto pa raw nila ng mas marami pang BrahMos missiles. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa future ng Philippine defense modernization? Ano ang implications kung mas lalo pang lumalim ang defense ties ng Pilipinas at India? Alamin natin yan dito sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang BrahMos missile system. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na jointly developed ng India at Russia. Isa ito sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo at kayang maabot ang bilis na Mach 2.8 hanggang Mach 3.0. Noong January 2022, pumirma ang Department of National Defense ng Pilipinas ng isang kontrata sa India para sa 3 short batteries ng BrahMos Maritime Mobile Coastal Batteries para sa Philippine Marine Corps. Ang isang battery ay binubuo ng 3 mobile launchers, bawat isa ay may kakayahang maglunsad ng 2 missile. Isa na ang fully delivered as of today, habang ang pangalawang battery ay partially delivered na. Ang natitirang components ay inaasahang made-deliver by early 2026, dahil kasalukuyang ginagawa pa ang mga basing facilities kung saan ilalagay ang systems. Ibig sabihin, on track tayo sa pagpapatatag ng coastal defense capability ng ating Philippine Marine Corps. Sa panayam ng First Post, sinabi ni President Marcos Jr. na nakausap niya mismo ang mga operators ng BrahMos missile system ng Marines. Ayon sa kanya, they are happy with the system, at gusto pa nila ng additional units. Hindi na rin ito nakakapagtaka. Ayon sa mga ulat, ang BrahMos ay madaling e-deploy, mobile, at high precision. Mahalaga ito lalo na sa Pilipinas na may mahabang coastline at maraming maritime challenges, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng missile ay nagbibigay ng deterrent capability sa mga gustong pumasok sa ating exclusive economic zone ng walang pahintulot. Pero tanong ng marami, hanggang saan ang interest ng Pilipinas sa India pagdating sa defense systems? Kung iisipin natin, hindi lang ito simpleng military acquisition. Ang pagbili ng BrahMos at interest sa iba pang Indian weapons ay bahagi ng mas malawak na strategic shift ng Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, kitang-kita ang paglayo natin sa pagiging overly reliant sa Western defense suppliers. At habang mahalaga pa rin ang papel ng mga Western allies, tulad ng US, Japan, at South Korea, ang paglapit natin sa India ay nagpapakita na handa tayong mag-diversify ng ating military partnerships. Ang tanong, bakit India? Una, ang India ay may sariling indigenous defense industry. Ibig sabihin, hindi sila dependent sa ibang bansa para buuin ang kanilang sariling mga missile, radar, barko, at eroplano. Pangalawa, hindi lang military hardware ang pinap-onto dito. Ang ilang analysts ay naniniwala na ang susunod na phase ng PH-India Defense Cooperation ay pwedeng sumaklaw sa training, technology transfers, joint production, at pati cyber defense. May mga nauna ng exploratory talks sa pagitan ng dalawang bansa patungkol sa mas malalim na security engagements, hindi lang sa level ng pagbili, kundi sa long-term defense cooperation. At sa harap ng lumalalang geopolitical tension sa Indo-Pacific, lalo na sa West Philippine Sea, ang mas maraming kaalyado, lalo na ang may sariling kakayahang teknolohikal tulad ng India, ay isang mahalagang asset para sa Pilipinas. Ayon kay Marcos Jr., bukas ang Pilipinas na bumili ng iba pang weapon systems mula sa India dahil sa 2 dahilan. Una, maganda ang kalidad. At pangalawa, competitive ang presyo. Ibig sabihin, nakikita ng gobyerno na sulit ang investment pagdating sa Indian-made weapons. Pero nung tinanong kung ano pa ang ibang systems na pinag-uusapan, tumanggi ang Pangulo na sagutin, citing operational concerns.
Natural lang ito, dahil sensitive ang nature ng military acquisitions at hindi lahat ay pwedeng isapubliko agad. Pero hindi lang pala ang Marines ang interesado sa BrahMos. Ayon sa ulat ng Max Defense PH at iba pang sources, pati ang Philippine Army ay nag-aaral din ng posibilidad na i-adopt ang BrahMos missile system para sa sarili nilang land-based anti-ship missile system requirement. May mga usap-usapan pa nga na interesado rin ang Army sa land attack variant ng BrahMos. Kung matutuloy ito, magiging mas malawak ang saklaw ng ating coastal and inland strike capabilities. Ibig sabihin, both Marines and Army ay magkakaroon ng missiles na pwedeng gamitin bilang strategic deterrent, hindi lang sa maritime threats, kundi pati sa land-based threats na pwedeng manggaling sa mga malalayong isla o teritoryo. Bukod sa BrahMos, may iba pang Indian-made weapon systems na ino-offer sa Pilipinas. Ayon sa mga report, kabilang dito ang Akash-1S Surface-to-Air Missile System, Pinaka-Multi-Barrel Rocket Launcher System, ATAGS 155mm Towed Howitzers, ATAGS MGS Self-Propelled Howitzers, Tejas Mk-1A Light Combat Aircraft, Dhruv Light Utility Helicopters, mga armored vehicles, mga Coast Guard at naval vessels. Kung makikita natin, halos kumpleto ang range, mula air defense, artillery, aviation, hanggang sa naval platforms. Lumalabas na talagang seryoso ang India sa pag-expand ng kanilang defense export sa Southeast Asia, at mukhang kabilang ang Pilipinas sa kanilang mga top prospects. Ang India ay isa sa mga emerging defense partners ng Pilipinas. Pareho silang democracies na may geopolitical tensions sa kanilang paligid, India sa China, lalo na sa Ladakh border, at Pilipinas naman sa West Philippine Sea. May shared interest sila pagdating sa maritime domain awareness, freedom of navigation, at deterrence. Bukod pa dito, may kalamangan ng India pagdating sa export pricing. Kumpara sa Western suppliers, mas affordable ang Indian-made weapons, pero hindi rin kompromiso ang quality. Kaya hindi imposible na sa mga susunod na taon, makakita pa tayo ng India-PH defense deals, lalo na kung patuloy ang tensyon sa Indo-Pacific region. Mga kabayan, ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. ay malinaw na indikasyon na nagtatagumpay ang BrahMos missile program ng Philippine Marine Corps, at may intensyon ng gobyerno na palawakin pa ito. Habang hindi pa malinaw kung ano ang susunod na bibilhin natin sa India, ang pagiging bukas ng Pilipinas sa ganitong partnerships ay magandang senyales na seryoso tayo sa pagtatayo ng credible defense posture. Tayo ay nasa gitna ng isang rehiyon na patuloy ang tensyon, at sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng modernong depensa ay hindi na luho kundi isang pangunahing pangangailangan. Kung gusto niyong manatiling updated sa mga defense developments ng Pilipinas at ng buong Indo-Pacific, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Mag-like, comment, at e-share ang video na ito kung nakatulong sa inyo ang impormasyon. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas!